pwedeng Siguro biglang it's good for you to discuss also yung tatlong M that causes the accident. accidents. Okay. So since na discuss na po natin about accident, so i-share ko rin po sa inyo yung tatlong causes, which is normally sa aeroplano na po ulit. May tinatawag po kasi kaming 3M doon. Yung man, machine, and media. Media refers to weather. So ano pong ibig sabihin no? So yung 3M po is man, machine, and media. So during aircraft investigation po, pag let's say may nangyari, let's say airplane crash or aircraft incident, accident, so lagi pong nakasama yung 3M dyan. Man refers to the people involved sa aeroplano, which is the machine. So titignan po lahat yan. And then media, ano ba yung klase ng weather that time. Okay. So katulad po nito, nagtra-traverse po tayo ngayon and hindi maganda yung panahon. So itong ganitong klase ng panahon po, plus sinamahan mo pa ng darkness dahil gabi na, mas malaki po yung chance na magkaroon ng accident sa ganitong klase ng situation versus during daytime na very clear yung vision natin or visual and walang ulan, kasi kitang kita po natin lahat. Pero ang pinakamahirap po is yung ganito na gabi, kulang tayo sa ilaw, maulan, and then asphalt road pa, which is mas madulas kapag basa. So kumbaga yung percentage ng accident is higher. Okay, pupunta naman tayo sa machine, kasi that's for our weather. Pagdating naman sa machine, ito na po yung ating sasakyan or ating eroplano. So na-maintain ba ng mabuti yung eroplano? Nahigpitan ba ng mabuti yung gulong? Bakit kumalas yung gulong? Nakalimutang pahigpitan? Or nag-overheat? Bakit nag-overheat? Kalimutang lagyan ng tubig kasi mababa na, or yung langis niya nag-leak pala ng langis ng engine oil hanggang naubusan. So refers to the machine. Huminto yung makina sa aeroplano. Bakit huminto yung makina sa aeroplano sa taas? So imbestigahan po lahat yan. And then the man, yun po yung mga involved. Ano ba yung ginawa ng piloto during the flight? Or ano ba yung ginawa ng driver? Nag-overspeed ba siya? Lasing ba siya? Kumbaga intoxicated? Or kulang ba siya sa tulog? So fatigue, kumbaga. May problema ba siya sa pamilya na dinadala niya sa biyahe, kaya na-lose focus siya sa pagdadrive or pagpapalipad ng eroplano. So yun po yung always tatlong bagay na sine-check pagdating sa investigation. Okay? So yan po yung 3M kung tawagin. Man, machine, and media or weather. Okay? So kung hindi naman po tayo nagmamadali, going back na sa speed limit na 80, i-practice po natin yung tinatawag nila ngayon, very famous na takbong pogi lang, chill drive lang. Kasi ayaw nating may mangyari sa daan na hindi maganda, may pamilya tayong nag-aantay sa atin, same sa mapapasaktan natin, may kanya-kanyang mga pamilya rin na nag-aantay. So meron po akong isang prayer na gustong-gusto every time na magdadrive ako, and ito po lagi ang prinapray ko bago lagi pag nagdadrive. So ganito po yung sinabi niyang driver's prayer.
is Lord, please give me a steady hand. A steady hand. So yung kamay natin, steady, and a watchful eye, so that no one shall be or will be hurt as I pass by. So lagi po nating i-prayer yon, na hihingi tayo sa Panginoon ng steady hand and mapagmasid na mata para wala tayong masaktan as we pass by. So always remember po, itong daan ay ginawa sa atin ng gobyerno para sa lahat. So hindi lang po ito ginawa para sa atin, para sa atin po. It's a common structure po ito na ginawa ng gobyerno para mapadali ang ating travel. So magbigayan lang po tayo. Wag po nating or iwasan nating pairalin ang init ng ulo sa daan, kasi pag yung tinatawag nilang road rage, normally wala po siyang pinupuntahang maganda, kundi karamihan gumagawa ng problema. So respetuhan na lang po pag nagkamali. Okay, accept natin, nagkamali tayo. So basic courtesy po, kumbaga, sa daanan, para at the end of the day, yung travel po natin is very, very enjoyable travel. Ayaw nating umuwi sa bahay na meron tayong nakaaway sa daan, may nasaktan tayo sa daan dahil naging careless tayo. Kundi isipin natin na tayong mga nasa sasakyan ay hindi tayo ang hari ng daan. So maging watchful po tayo sa mga pedestrian, na sa kada drive natin wala tayong masaktan, masagasaan yung paa, matagis, or worse, dahil sa ating sobrang bilis, full impact natin sila. Hindi po yun ang gusto nating experience habang tayo ay nagmamaneho. Okay? Meron ka bang may dadagdag, boss? Yung tungkol dun sa nabanggit mong what do you call this, the pedestrian sa Baguio. Mm-hmm. Diba they give enough respect sa pedestrian. Mm-hmm. Sa Baguio po, meron silang doon, may mga basic road courtesy sila na gustong-gusto ko. So isa-isahin po natin sila. So far, yun lang naman yung mga alam ko sa ngayon. Sa kababalik natin doon, nalalaman lang din natin na una, yung pedestrian po, once na nakita nyo na yung tao na nasa pedestrian crossing na siya, kahit malayo pa sa inyo, mag-slow down na po tayo. Kasi ibig sabihin, ang Baguio po, ini-implement nila ng mabuti yung pedestrian law na always priority po ang pedestrian. Okay? So which is para sa safety po yun. Kasi ang danger po pag unahan tayo sa pedestrian, itong sasakyan po natin, lalo itong Grandia, may mga blind spots po sila. So katulad dito, let's say ito, nagtatraverse tayo and then merong pedestrian sa harap. Itong side po ng driver, from doon sa may malapad nating side mirror, kasi medyo malapad po ang side mirror ng Grandia, until dito sa pinaka frame ng windshield, halos blind spot na po yan, kasi hindi na clear yung vision natin dyan. And then pagdating sa passenger side, same po, from sa structure ng dulo ng side mirror up to sa dulo ng windshield sa passenger side, blind spot na po yan. And then natatakpan pa po tayo ng malapad na tawag dito, dashboard.
So mas maganda pong nagpre-precaution. So always practice yung tinatawag nilang precaution. Second, sa Baguio po, kapag gabi, maraming uphill, downhill doon. Ang ginagawa po natin, pag tayo yung nasa uphill or downhill at nagkakasalubungan at napapansin natin na mas mataas yung ilaw natin, pinapatay po yung headlight. Pero ang ginagawa ko po, naka-open lang yung fog light natin. Sa ganun po, hindi natin nasisilaw yung incoming. And ganun din po normally ang ginagawa nila, pinapatay din po nila yung ilaw nila. Pero hindi po naman laging lahat. Lalo na po kung marami ka ng kasalubong, so medyo minsan tatamarin ka na rin na magpatay sindi ng kwan mo, ng headlight mo. So hindi na rin naman na susunod lagi. Pero ito po yung mga practices na kapag kaya natin gawin lang natin for the purpose ng road courtesy. Okay? And then ang isa pa po, kapag may nakita po kayong paakyat, so pagbibigyan po lagi natin yung paakyat. Kasi lalo na sa matatarik na area, may mga motor, may mga sasakyan na umaakyat. Pag nakita po natin sila, let's say mag-merge sila sa traffic. Ito, let's say itong kanto, nakaganito tayo sa highway, and then merong lalabas sa harap natin na kanto na paakyat at umaakyat yung sasakyan, mag-slow down po tayo, mag-stop, and pagbigyan po natin yung umaakyat. Kasi parang kumbaga bigyan natin sila ng priority. So yun po yung mga na papansin kong mga road courtesies doon. And then very strict po sila sa mga magbibiyahe po sa Baguio. Very strict po sila sa compliance ng yung ano tawag dito, yung coding. So pag nahuli po, parang 500 pesos po yata yung penalty. So same po, Monday 1 and 2, Tuesday 3 and 4. So 3 po ang dulo nitong Grandia. So hindi po tayo lumalabas kapag Tuesday. 7 to 7 din po yata ang color coding nila doon. Okay? So ano yung mga napag-usapan natin na nagsimula sa speed limit? Okay? So kung sa tingin nyo po meron kayong gustong i-discuss, comment nyo lang po sa ating comment section, and then sa next na opportunity gagawan po natin ng discussion. So, itong mga discussion naman po na ito ay mga lang po, sharing of information na ikagaganda Daddy, natin. Meron bang percentage sa studies ng 3M yung majority na reason for accident? Ilang percent yung media, ilang percent yung man, ilang percent yung machine? Meron yata, pero sa tagal na hindi na ako nagtrabaho sa eroplano, hindi ko na natatandaan in terms of highest percentage. Pero sa natatandaan ko, ang pinaka-highest is man. So human factors po. Kasi ang machine sa eroplano po, very very strict ang compliance ng maintenance schedules. So kailangan mo siyang sundin. And with the advent of the latest and greatest technology ngayon, yung mga modern day jets, napaka safe, napaka reliable. And let's say pag-usapan po natin ng Airbus, kasi yun po ang aking specialization. Rated po ako ng Airbus 330 saka 340, and then nag-work din po sa 320, 777, Boeing 747, A350, A380. So
ang system po ng mga yan, napakadaming redundancy kung tawagin. Redundancy means you have 5 systems to fail para totally ma-fail mo yung aircraft. So ganun po karami ang backup plan niya. So kumbaga meron kang yung normal system, meron kang secondary system. Sa systems na yon, meron pang another system na nag-overlap sa kanya. Let's say yung pagpapaliko natin ng eroplano sa aileron. Yung aileron po ang parang steering wheel ng eroplano pag nasa flight. Pero pag nasa ground na siya, yung gulong na. So para ma-fail mo yon, meron siyang 3 system na hydraulic. Meron kang green, blue, yellow. So imagine po, kailangan mong i-fail yung 3 system na redundant na yon until masabi mong sorry, wala na. Pero meron pa rin manual mode kung tawagin. Yung manual mode, yun na po yung pinaka last resort. Yun na yung kumbaga last system mo. Pero sa manual mode, parang na lang po yun. Kumbaga sorry po, medyo inaalala ko lang konti kasi bina-brush up ko lang yung memory ko dahil medyo sobrang tagal ko na hindi na tayo nagtrabaho. So yung manual mode po na sinasabi ko, hindi siya manual na parang mamanu-manuhin mo na siya. Kumbaga yun yung primary, secondary, and then yung pinaka third mode mo na siya. Parang pupunta na siya sa manual setting, pero not necessarily na manual kasi ang Airbus po fly-by-wire na siya kung tawagin. Commands na lang po, electrical commands ang binibigay. So pag gusto niyang palikuin yung eroplano, nagbibigay siya ng electrical signal sa mga servos. Yung servo control na hydraulic ang magpapagalaw sa surface mo, flight control surfaces, para pagalawin niya kung saan mo gustong palikuin yung eroplano. So yun po. Sa weather, may mga weather radar na po yung mga advanced aircraft, and nililihisan na po normally yan. And normally, bago po tayo lumipad sa adverse weather condition, meron yan mga weather reports kung safe ba to fly. Otherwise, bibigyan ka ng alternate route kung kaya, or kung typhoon or what. So sasabihin kung talagang kaya ng eroplano o hindi, then stop. Ika-cancel or i-delay yung flight. Sa man kasi po, napakaraming factors po kasi sa man, and sa man ang hirap mo siyang i-detect. Hindi mo ma-detect sa man na nagkakaroon siya ng depression. Hindi natin alam na yung kasama natin sa cockpit na pilot natin in command, or yung co-pilot natin, ay nakipag-away sa kanyang misis bago sa flight. So sa sobrang heavy ng away nila, naapektuhan yung kanyang mental state. So yun po yung mga bagay na hindi natin malalaman sa isang tao, or yung ongoing ang case ng divorce, or yung anak niya may sakit, yung family may struggle sa financial, emotional, lahat po nandyan, pero hindi mo siya alam. Yes, sorry, may sabihin ka rin? Yung tungkol sa alcohol consumption. Okay, alcohol consumption talagang bawal po yan. And ang kagandahan kasi ng alcohol, lalo na kung highly intoxicated ka, maamoy at maamoy ka. So hindi ka makakalusot. Then here comes drugs. Yung drugs, hindi rin natin alam na bago pala ng flight, before the flight, nag-take pala ng drug yung pilot. So hindi po natin nakikita lahat yun. Or galing siya sa party prior to flight, nakipag-inuman, napuyat. So marami pong cases na mas malaki. Kaya nagkaroon ng human factor course
kahit sa maintenance team namin, lagi pong i-implement ng human factor course. And kwan po yan, hindi siya one-off na training. Meron po yan na yearly. Kailangan mong i-take yung course na yon, human factor, kasi kinukan po, dinidiscuss doon lahat ang importance ng human nature. Sleep. Yung sleep. Sleep, yes. Kulang sa tulog. So let's say katulad po ng mga accidents, vehicular accidents, sa mga buses, sa mga light vehicles, sa trucks, marami po tayong cases ng accident dahil po sa nakakatulog na yung driver. Dahil sa sobrang puyat na, sobrang haba ng biyahe, lalo na po sa mga bus drivers, yung long distance driving from Manila to Cagayan. So then pagdating sa Cagayan, bibiyahe ulit. Pagdating sa Manila, kailangan nilang magbiyahe ulit. And although nagkakaroon ng reshuffling along the way sa haba kasi ng biyahe, pero ang problema po sa bus, kahit na may kahalili kang mag-drive, hindi po siya ganun ka-sleep, ka-deep yung sleep natin, kasi nga maya't maya yung bus may preno, may bubusina sa likod. So ibang-iba po yung quality ng sleep natin sa bahay na hindi gumagalaw versus sa moving, na ang daming factors na makakaapekto sa quality ng sleep. So yes, pwede nating sabihin na nagre-relievo, pero quality wise ng rest, hindi ho siya ganun kaganda tulad ng tulog natin sa bahay. Man is also yung blood pressure. Blood pressure, yun po, yan, tama. Hindi ko nabanggit kanina, hindi natin alam na may mga sakit-sakit pala. Meron palang hypertension, lalo na sa mga vehicles, hindi tayo ganun kay-stricto. Pero pagdating sa aeroplano po, nakikita kasi lahat yung mga yan. Hindi tayo makakalusot dyan kasi ang mga airline pilots, mahigpit po ang kanyan, ang medical exam and sa mga months. So nandito po tayo sa Petron. And then also Stop tayo rito. Yung eye, hindi natin kung kailangan na ng driver, Yeah. as they age. So tama, isa pa po yun, dahil hindi naman po lahat makaka-afford ng eyeglasses. So hindi natin alam, yung mga drivers natin, impaired vision na pala or limited na pala yung kanilang capability sa 20/20 vision. So maganda po sigurong practice na kapag mag-hire tayo ng driver, is ipa-test po natin sila not only sa physical test ng blood chem, hindi lang yung kundi pati yung kanilang eye check. Very very important po, kasi nga sila po ang nakakakita sa daan. Okay, so magpapa full tank lang po tayo dito, and then magpapakarga tayo ng ating RFID card, and then konting hinat-hinat, so which is kasama rin po yan sa magandang practice sa pagmamaneho, Lalo na sa mga automatic. Kasi isang paa lang yung gumagalaw. Yes, sige. Okay, so not sure kung anong lugar po ito. Okay, so magpa-diesel lang po tayo, then diretso po natin mamaya ang ating chismisan. Okay. Okay, good evening sir. Diesel max, sir? Diesel max sir, paki full tank. Thank you.